Sa harap ng kabi-kabilang aligasyon ng mga ghost projects, overpricing at substandard construction ng mga lansangan, tulay at flood control project ng gobyerno, napawang pag-aksaya ng buwis ng taong bayan, napapanahon ang pagsasautuparan ng isang proyektong hindi ginastusan ng pamahalaan. Katulad na lamang ng 365 hectare reclamation project sa Manila Bay na naglalayong makalikha ng 330 billion peso sa economic potential at makalikha ng world-class infrastructure. Ang reclamation sa Manila Bay ay nasa ilalim ng supervisyon ng Philippine Reclamation Authority na pinamumunuan ni Chairman Alex Lopez upang tiyakin ang maayos na implementasyon na nakabatay sa vision ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang naturang proyekto ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga urban planner. Ang saklaw ng reklamasyon ay hindi lamang hinggil sa lupa, kundi ito ay makalikha ng bagong economic zones, housing opportunities at commercial hubs na makabawas ng congestion sa Metro Manila, lilikha ng trabaho at magtitiyak na nakahanda ang lungsod sa hamon ng climate change. Kasama sa proyekto ang paglikha ng 88-kilometer road. Kasama rin sa proyekto ang paglikha ng 88-kilometer road. Kasama rin sa proyekto ang paglikha ng 88-kilometer road networks, 102 drainage systems at 15 tulay. Ang infrastruktura ay makadisenyo. Parang Tagalog . Kasama rin sa proyekto ang paglikha ng 88 kilometrong road networks, 102 drainage systems at 15 tulay. Ang infrastruktura ay nakadisenyo na may resilience na kayang makatayo sa pagbaha at environmental stress sa isang bansa na vulnerable sa pagpapalit ng klima. May higit sa 1,000 reclamation project sa buong mundo na nagpapakita na ang well-planned developments ay nagpapagaan sa environmental risk habang nasa direksyon ng nagpapagaan ng environmental risk habang nasa direksyon ng sustained economic growth. Ang mga residente ng Pasay City ay naniniwala na ang proyekto ay maghahatid ng libreng lansangan, drainage na magre-resolba sa pagbaha at pagbabago sa kanilang pamumuhay. Samantala, ang civil society group ay nananawagan na maging mapagbantay. Tanggap nila umano ang inisyatiba, subalit kailangan maging transparent at dapat tiyakin ng mga urban policy analysts na ang libreng infrastruktura ay may malino na kontrata at pangangasiwa. Para naman sa mga environmental scientists, ang reclamation ay kapaki-pakinabang kung ito ay nakaugnay sa flood resilience at ang proyekto ay maraming pangako, subalit ang implementasyon ay napaka-critical. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.